Okay, good evening brothers and sisters. Welcome sa ating lecture this evening. Hindi ito yung ating nakasanayang Wednesday lecture, pero naisipan kong magbigay ng short lecture ngayon dahil gusto ko lang i-share itong napakagandang explanation ni Father Joseph Idato. Isa rin ito sa mga gusto kong priest, very holy priest, and napakaganda ng kanyang mga lecture at saka mga sermon. He is an Indian, Father Joseph Idato. So, ang kanyang explanation ay tungkol sa kanyang na-meet na Protestant na pastor, ang kanilang pag-uusap na dalawa, at yung mga katanungan ng pastor sa kanya tungkol kay Mama Mary. Isa na dito yung bakit mas maraming Hail Mary sa prayer na rosary kumpara sa Our Father. Ibig ba sabihin mas importante si Mary, mas binibigyan natin ng importansya si Mary, no? So before that, let's have a short prayer. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that with the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. So, ito, again, galing to sa lecture sermon ni Father Joseph Idato. Sabi ng pastor sa kanya, Father, why do you, Catholics worship Mary? There is only one God. That is our Lord Jesus Christ. But we worship, So, sabi ni Father Joseph, karamihan sa ating mga kapatid sa ibang sekta, mga Kristiyanong kapatid sa ibang sekta na hindi Katoliko, karamihan sa kanila, they have been criticizing the Catholic Church without knowing the Catholic faith. According pa kay Venerable Archbishop Fulton Sheen, most of the people who criticizes the Catholic Church criticizes her, according by their erroneous belief of the Catholic Church. So hindi nila alam kung ano talaga ang tinuturo natin. So for the last 2,000 years, we never worship anybody other than Jesus Christ. We never worship anybody except the Holy Trinity. We have one God in three divine person. So wala tayong ibang wino-worship. Yan ang turo ng ating simbahan. Hindi natin pwedeng i-worship si Mary. Pag iyong i-worship si Mama Mary, kasalanan na yon. Kahit sabihin mo pang Katoliko ka at inihahambing mo si Maria bilang equal kay Jesus, equal kay God, or gagawin mo siyang fourth person of the Trinity, may ibang mga ganon, kulto, hindi nila alam, kulto na sila, nasa loob na silang simbahang Katoliko, hindi nila sinusunod ang turo, ang official na turo ng simbahan, titigil na sila sa pagiging Katoliko. Pero ang official na turo ng simbahan ay si Maria ay isang nilalang, isang tao, at hindi pwedeng i-worship
No? Hindi pwedeng sambahin. Okay. Pero, hindi din sila naniniwala doon. Although, tayo, sinasabi natin na official natin na teaching na hindi natin sinasamba. Pero, sabi nila, oo, sinasabi nyo, tinatanggi nyo na hindi nyo sinasamba si Maria, pero ang ginagawa nyo naman ay kabaligtaran at sinasamba nyo. Okay, before tayo pupunta doon, i-explain muna natin ito. Sa Catholic theology, merong tatlong kind of honoring. First is latria. So, latria is worship reserved for God alone. Dulia ay veneration, hindi worship. Pagpapahalaga, no? Pagbibigay-pugay, no? Sa mga banal na mga yumao na. Sila ay kapiling na ngayon ni Jesus sa langit. Yung hyperdulia, no, is reserved for Mama Mary alone. Kasi hindi equal si Mary sa ibang mga tao. Mas mataas siya kumpara sa mga tao at mababa siya kumpara sa Diyos. Bakit? Bakit naging special si Mama Mary? Dahil sa kanya galing ang katawang tao ni Jesus. At kung gaano mo pinahahalagahan si Jesus at ano kataas ang tingin mo sa kanya bilang dakilang Diyos, maaapektuhan ang kanyang pinakamamahal na ina. So, si Maria ay kanyang tunay na ina sa laman. Hindi lang spiritual, kundi physical. Kaya, special. At nakapasok si Jesus dito sa daigdig ng mga tao dahil sa pamamagitan kay Maria. So, kaya, reserve, hyperdulia. Pero, hindi siya considered na worship. Veneration lang. Okay? Okay. Mary has got the higher veneration than all the other saints. Mas mataas pa nga si Maria kumpara sa mga anghel dahil sa kanyang paglalang kay Jesucristo na ating Diyos. We only worship Jesus Christ and the Heavenly Father, Son, Holy Spirit. Now, Catholics never worship Mary. Pag wino-worship mo si Mary bilang Diyos, tumigil ka na, huminto na ang iyong pagkakatoliko. No? Isa ka ng kulto. Hindi pwede yan. Yeah? And we are not allowed to worship Mary, and we will never worship Mother Mary. Okay. Ang mga Protestante, ang ibang mga Kristiyanong hindi Katoliko, no, lumabas sa pagkakatoliko, mali ang kanilang pag-intindi sa salitang worship, no? Ang pagsamba. Okay? Para sa kanila, pag ikaw ay kinantahan mo, you praise, you kiss, you bow, showing affection, you pray, para sa kanila, worship na yon. Doon tayo lito-lito. Kasi akala nila, kasi para sa kanila kasi, ang pagsamba, worship, nag-praise and worship ka, kasi yun ang pagtingin nila sa worship. Kaya tingin nila, pag nag-pray ka na, mentioning the name of Mama Mary, you're already worshiping. If you kiss, you're already worshiping. Hindi po ganyan ang pag-worship. Isa lang po ang paraan sa pag-worship. Paano? Kailangan sa worship may sacrifice. Hindi mo matatawag na worship pag walang sacrifice na inaalay.
may dapat kang iaalay. Ang mga kapatid natin sa ibang sekta, nagpe-praise and worship lang, nagpe-preaching, pero hindi siya worship. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo allowed na mga Katoliko mag-attend ng worship service ng mga ibang sekta. Dahil that is sin against faith under the first commandment. There is only one way on God instructed us to worship Him, and that is the sacrifice of the Mass. So kahit ano pa ka galing ng yung mga kanta, ano pa kagaling ng yung keyboards, singer mo, hindi matatanggap ni Kristo yan as worship ni God the Father. Kasi walang sakripisyo. Okay? Kailangan may iaalay ka. At sinong iaalay natin? Si Jesus. So, kahit sabihin mo pa na maganda yung ginagawa mo dahil kinakantahan mo si Lord, pero hindi yan ang kalooban niya. Ang kalooban niya, nasa banal na kasulatan, sabi niya, do this in memory of me. Ito yung gawin nyo, yung Eucharist. At saka, walang sakripisyong mangyayari pag walang pare. Kaya napaka-importante ng mga pare. Let us pray for more young people to become a priest. No sacrifice, no worship. No priest, no sacrifice. So, kailangan may mag-o-offer ng sacrifice. At sinong ino-offer natin? Si Kristo. Sa Ama. Yun. So, yan ang worship, mga kapatid. So, never tayo nag-alay ng sacrifice kay Mama Mary or sa mga saints. Only to God the Father through Jesus Christ in unity with the Holy Spirit. Yan ang ibig sabihin ng worship. Hindi yung nagkakanta-kanta ka, bowing, kissing, hindi yun ang worship. No? That is, pwede, kahit ng mga early Christians, they bow, they kiss brotherly love to one another. No? As a sign of respect and veneration. Okay. Now, according sa pamagat natin, bakit maraming Hail Mary? Ako, natanong ko rin yan. So, dito ko narinig kay Father Joseph Idato ang napakagandang sagot. Direct to the point na sagot. No? You are giving more importance for Mother Mary than Jesus. No? The prayer taught by Jesus is the Our Father. Bakit 5 beses o 6 na beses lang sinasabi sa Rosary? At saka yung Hail Mary, 53 times or 50 times. No? So, napapakita lang na you're giving more importance to Mary than Jesus. Oo nga, no? Kahit alam na natin na ang Hail Mary is declaring the Annunciation. No? Bakit mas marami? Okay. Ang sagot ni Father Joseph sa pastor, My dear pastor, let me ask you one question. What is the Bible? Ang sagot ng pastor, the Bible is the good news. Correct. And what is the good news? Sagot niya, the good news is God came down from heaven, became man to save us. Totoo, di ba? Yeah, that is true. Nagpakatao ang Diyos para iligtas tayo. That is the good news. For God so loved the world, no? That He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So that is the great news na maliligtas tayo. Dahil kung wala si Kristo, niya tayo tinubos ng kanyang dugo, walang maliligtas kahit isa. No? Now, itong good news na ito, sino ang unang nag-announce? Sinong inutusan ng Holy Trinity na mag-announce? Si Saint Gabriel, the Archangel. No? 2,000 years ago. Saan niya in-announce? Kay Maria.
Hail, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women. You'll conceive and bear a son and you'll call him Jesus. So yun ang kanyang announcement. He announced the good news na darating si Jesus. He will save us from our sins. Yun ang good news. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Okay, now, every time sa tuwing tayo'y nagpe-pray ng Hail Mary, we recite Hail Mary, we are announcing, we are repeating the good news. So, inimbento lang ba na Saint Gabriel, Archangel ang sinabi niya? Hindi. Alam naman natin na ang tawag sa angel ay messengers. Yun ang kanilang office. So they are just messengers of the message coming from God to us. So the angel Gabriel announced the good news that she will bear a son and will name him Jesus, and he will save us from our sins. Now, we are repeating the good news. Every time we say the Hail Mary, we are repeating the good news. No? And we are announcing the whole Bible, because if you summarize, pag sinamarize mo ang buong Bible, it is Jesus Christ coming to save us. Because the Bible is the good news proclaiming the coming of the Savior. Now, ito yung same good news na pinaproclaim natin sa lahat ng mga Katoliko. No? Announcing this good news every day. Every time we pray the rosary, we proclaim the good news every day. Hindi lang kung kailan mo lang gusto, dapat every day iproklama ang good news. Hindi lang isang beses, 50 times. No? At least every time you say the rosary. Bakit natin pinoproklama? Dahil we are obeying the Lord. No? Sinusunod lang natin ang sabi ni Kristo. That in Mark chapter 16 verse 15, Jesus told all the Christians followers, he said to them, "Go into the world and proclaim the good news to the whole creation." Pinoproklama natin ang good news. Go and proclaim the good news to whole creation. So, it is the summary of the Bible that the Savior is coming. So every time we recite the Holy Rosary, we are announcing this good news, we are announcing the Bible. At alam natin, sino ang may ayaw ng good news na ito? Si Satanas. Ayaw na ayaw niyang marinig. He hates the news of the coming of the Savior. Kaya nga siya yung Antichrist. Anong sabi ni Saint John sa Antichrist? Sino yung Antichrist? Those who deny that God has come into the flesh. So, kinokontra niya ang annunciation. Galit na galit siya talaga. Hate na hate niya ang annunciation. Ang pagkaroon ng laman ng anak, Diyos anak, no? So, kaya ang sabi ni Saint John sa Bible, sino ang Antichrist? Siya yung tinatanggi niya na nagkatawang tao o nagkaroon ng laman ang second person, which is Jesus Christ. Okay. Sino ang unang nag-announce? Si Angel Gabriel announced it to Mary. So, hindi ito, mga kapatid, prayer addressed to Mary. No? It is not just a prayer addressed to Mary. It is a good news announced to Mother Mary and to all humanity. No? Ito ay prayer announced sa sangkatauhan. Hindi lang ito para kay Maria. No? Ito ay good news ina-announce
sa lahat. So although it is a title of Mary, we are saying, Hail Mary, full of grace, giving honor to Mary, but it is an announcement to whole creation, to all the people. Para sa atin to, yung mensahe, na inuulit-ulit ang pagdating ng ating tagapagligtas. So we don't just announce it 50 times, but if possible, 1,000,000 times. So bakit natin inuulit-ulit? Ang tanong ng pastor, bakit inuulit-ulit? Sa simpleng sagot, because Jesus Himself did it. Kahit si Jesus, pag nag-pray, inuulit-ulit niya. Okay? Ang sabi sa Bible, do not keep on doing vain repetition. Walang kabuluhang pag-ulit-ulit. Pero hindi pinagbabawal ni Jesus ang paulit-ulit. Yung walang kabuluhan. No? Walang silbi, walang kabuluhan na mga paulit-ulit. Pero ang pag-uulit-ulit ay hindi pinagbabawal. Makita natin sa Matthew chapter 26 verse 44, doon sa Gethsemane, sa agony in the garden, si Jesus nagpray. He left them and went away once more and prayed the third time, saying the same things. So kung pinagbabawal ang pag-uulit, si Jesus guilty sa pag-uulit. 3 times niyang inulit, same thing. So dito, maliwanag na hindi pinagbabawal ang pag-uulit-ulit ng prayer. 3 times inulit ni Jesus, same thing. Okay? Bakit 3 times? Kung natanong niyo, bakit 3 times ang sinabi din sa Bible? Because 3 times is a perfect number. Just like the number 7. Trinity. No? So, Jesus perfectly repeated it. No? And also, kung mapansin nyo, sa Luke chapter 18 verse 38 to 41, may taong na makaawa kay Jesus. Sabi niya, Son of David, have mercy on me. Tapos, pinagsabihan na siya, huwag malikot, huwag maingay. Inulit na naman niya, Son of David, have mercy on me. So, inulit na naman niya, nagmakaawa siya, inulit-ulit niya. Diba sabi ni Jesus, alam ko na ang hinihiling nyo, hindi nyo pa sinasabi. So, huwag niyong padamihan yung... Ito, kung alam ni Jesus, dapat pinagsasabihan siya. Dinisiplina siya ni Jesus, inulit niya ang kanyang kahilingan. Hindi nagalit si Jesus. Dahil hindi nagagalit si Jesus sa mga paulit-ulit na kahilingan. No? And, yung parable sa babae na bumabalik-balik doon sa judge na tulungan siya, na ipaboran siya sa kanyang kahilingan. Tapos, sabi dito, who kept coming to him with plea. Sandali lang ha, sagutin ko lang to. Parang importante yata ito. Okay, namatay. Sige na lang. Anyway, who cry out to him day and night. So ito ay example na dapat kung paano tayo mag-pray kay Lord. Day and night, ulit-ulitin natin ang ating kahilingan sa Kanya. At kung napansin nyo, ilang ikot ba ang mga Israelita sa kaharian ng Jericho before ito nabuwal? No? Araw-araw for 6 days, umikot sila isang beses, at the 7th day, 7 beses. So, ilang ikot ba sila? Isang beses lang ba? Madami. Madami. Ito, bago ito nabuwal. No? At, napansin niyo yung rosary, mga kapatid? Parang paikot-ikot lang siya. No? Wala siyang katapusan. Pwede mong ulit-ulitin. Ikot-ikot. At, Jericho represents the devil, the evil one.
So sa ating pag-ulit-ulit ng deklarasyon ng good news, kung saan ito ay kinamumuhian ng demonyo, at alam naman natin na ang rosary is the spiritual warfare prayer. Ito ay nagdidismantle ng kapangyarihan ng diablo. Kaya kung napansin nyo, si Maria, no, every time mag-appear siya sa mga aparisyon, inuulit-ulit niya ang mensahe na pray the rosary, pray the rosary, pray the rosary. Bakit? Kasi ito ang kapangyarihan, ito ang sandata na binigay ng langit sa atin para mabuwal ang kapangyarihan ng kadiliman dito sa mundo. No? Ito ay pag-ikot-ikot. So, every time you pray the rosary, just remember the Israelites circling around the walls of Jericho. No? Repeating the good news. We are declaring the good news, the whole Bible, the summary of the Bible. So we are proclaiming Jesus. Hindi ito contest ng Our Father at Hail Mary. Hail Mary, it's still about the coming of Jesus na unang inanunsyo ng anghel kay Maria at sa sangkatauhan. Okay? So walang problema mga kapatid sa pag-ulit-ulit ng pareho ng mga prayer. Ang problema lang kung tayo ay mag-pray paulit-ulit na hindi nag-iisip, mindlessly. Pareho sa mga pagano na nagcha-chanting ng mga words na meaningless words para lang sa kadami ng kanilang sinasabi mapakikinggan sila pero wala naman sa puso. So, ang kinagagalit lang ni Jesus ay ang pagdarasal na wala sa puso. So, kahit ikaw ay mag-rosary, kung wala sa puso, ito ay kinagagalit rin ng ating Panginoon. Next, bakit yung tinatawag na Mother of God si Maria? Pwede bang magkaroon ng ina ang Diyos? Hindi. Alam naman natin, di ba, na ang Santissima Trinidad, the Holy Trinity, God the Father, walang ina. Pag sinabi natin Mary, the Mother of God, hindi naman tayo mga bobo na ibig sabihin natin. Lahat ng Katoliko alam nilang hindi natin tungkol yan sa Diyos Ama. Every time na sinasabi natin na Mary, the Mother of God, yan ay patungkol kay Jesus. Common sense na yan. No? So, tinanong ni Father Joseph Edatu, ang pastor na kaibigan niya. So, do you believe that Mother Mary gave birth to Jesus? Sagot niya, yes. Do you believe that Jesus is God? Sagot din niya, yes. So, when Jesus, kung andun pa sa loob ng tiyan ni Maria si Jesus, Diyos ba siya o tao? Diyos. So, kung si Maria na nagdala kay Jesus sa loob ng kanyang tiyan at pinanganak itong Diyos na ito, bakit hindi natin pwedeng tawagin si Maria ina ng Diyos? Di ba? Si Jesus, kung siya ay Diyos, bakit hindi pwede nating tawagin si Maria ang ina ng Diyos na siya ang nagdalang tao sa Diyos na ito? Di ba? So, yung sabi naman ng pastor, sagot niya, kung ina siya ng Diyos, dapat andyan sa Bible. Kasi alam mo naman mga kapatid natin, gusto talaga lahat mabasa sa Bible. So, Luke chapter 1, verse 41 to 44. Basahin natin. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit, and she cried out in a loud voice, and said, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. So, ibig sabihin, Jesus. So, diyan kinuha ang karugtong ng Hail Mary. The first part is the word of Saint Gabriel. Okay. Ang sabi niya, at bakit sino ba ako na ang ina ng aking Diyos?
ay bibisita sa akin. The mother of my Lord ay bibisita sa akin. So, eto. So, sino ang nagsabi ng Mother of God? Si Saint Elizabeth. Siya ang una. Lord or God. Bakit ang ina ng aking Panginoon ay pupunta dito? Okay? At sa tinig ng iyong boses, lumundag ang bata sa aking tiyan, sa aking sinapupunan. Okay. Ang sagot naman ng pastor, alam mo naman, si Elizabeth, illiterate yon, walang kaalam-alam yon. Wala naman siyang alam tungkol sa siguro sa ka-excited niya lang, nasabi niya lang na the mother of my Lord. Bakit niyo ba masyadong binibigyan ng pansin ang sabi ni Elizabeth? Ang sagot napakawalang kwenta naman yon. Sabi niya, yung mother of my Lord. So baka nasabi niya lang yun dahil excited siya o dahil wala siyang alam sa theology o ano ba. Now, sabi ni Father Joseph, tandaan mo kapatid, na ang lahat na sinasabi sa Biblia ay Word of God. We take it seriously. And remember, tandaan natin, hindi alam ni Elizabeth na nagdadalang tao si Maria. Wala pang nasabi si Maria kay Elizabeth, filled with the Holy Spirit, sinabi na niya na, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Alam niya na nagdadalang tao. Hindi pa nga niya in-explain kung paano siya nagdalang tao. Ito ba'y galing sa Espiritu Santo o galing ba sa isang tao? Hindi niya pa niya alam na nagdadalang tao at hindi niya pa alam kung paano siya nagdalang tao. Galing ito sa Espiritu Santo. Ang nagsabi kay Saint Elizabeth na nagdadalang tao si Maria at kung ano ang bata na dinadala niya ay ang Holy Spirit. Ito sabi, Elizabeth filled with the Holy Spirit. Gaya din kay Pedro. Bakit si Pedro nakasabi na siya ang Mesiyas? Because ang sabi ni Jesus, it is not from you, but from the Holy Spirit. So, kaya ang Holy Spirit ang nagdeklara. Words ng Holy Spirit yon na sinabi ni Saint Elizabeth, the mother of my Lord. The mother of our Lord or the mother of God. For the first time, ang nagsabi, Mother of God is Saint Elizabeth. So kung ang Holy Spirit, sinabi niya, Mary is the mother of God, bakit hindi natin pwedeng sabihin? Next, Immaculate Assumption of Mama Mary. Bakit wala naman daw mababasa sa Biblia na si Maria ay nadala pati ang katawan sa langit? Eto, isipin natin. Lahat ng mga apostoles, meron silang libingan. Mabibisita mo kung saan ang mga libingan nila, tomb. Kahit si Saint Joseph, yung kanyang asawa, may libingan. Si Maria lang ang wala. Dalawa sila. Si Jesus, wala siyang katawan na andito kasi ang katawan niya ay andun sa langit. At saka si Maria, wala kang makikita kahit isang puntod ni Maria na pwede siyang dadalawin dahil andun ang katawan niya. Nakakapagtataka. Kung ang mga apostoles nga merong mga puntod, si Maria pa kaya wala, di ba? Dahil siya ay according to the early Christians, teachings, sacred tradition na si Maria ay assumed into heaven, body and soul. Sabi ni Saint Robert Bellarmine, it is impossible for me to believe that her body was decayed and eaten by worms. Itong body na pinakahalagahan ng kanyang anak.
And also, sabi, the more you glorify Jesus, the more you honor, the more mong makilala si Jesus kung sino siya, the more you will exalt the body of Our Lady, the Mother Mary. No? Because from this body, sa katawan ni Maria, galing ang katawan ni Jesus. Siya, galing sa kanya ang gatas na nagbigay ng nourishment, everything about the body of Jesus. Isipin natin, Jesus is 100% man, 100% God. So, itong napaka-precious na body ni Mary, kung saan galing ang body ni Jesus, hahayaan kaya niyang kakainin ng mga uod, touched by bacteria, desecrated, no? Sabi ni Saint Francis de Sales, if possible, any loving son, kung ikaw ay anak, lalo na ang anak mo ay Diyos, you will honor your mother with the best possible blessings or best possible ways. No? Okay, magbigay tayo ng biblical proof. Hindi specific na sinabi na assumption, pero makakuha tayo ng clue dito sa Revelation. So, alam naman natin na si Maria, according to the Bible, is the Ark of the New Covenant. So, yung Ark of the Covenant na luma, tinago, at sa prophecy ni Jeremiah, ay hindi ito makikita. Tinago ni Lord dahil punishment ni Lord sa Israel dahil sa kanilang unfaithfulness. Nilusob sila ng mga Babylonians at tinago kung saang kuweba at hindi makikita. No? And then suddenly, sabi ni St. John, Revelation chapter 11, last part, sabi niya, and then I saw the Ark of the Covenant. Nakita niya yung Ark of the Covenant. Tapos ito na yung dugtong. Revelation 12, verse 1. A great sign appeared in heaven, a woman clothed in the sun. So, tila ba, dinidescribe niya yung Ark of the Covenant, yung new Ark of the Covenant, which is Mary, andun sa langit. With the moon under her feet, and a crown of 12 stars. So, dito natin makikita na andun na si Maria sa langit, na siya ay nakabihis na napakaliwanag at kinoronahan, symbolizes that she is already the queen, no? The queen of heaven and earth. 12 stars represents the 12 apostles. So, at saka hindi lang yan, sinabi din dito yung dragon, no? That the tail of the dragon swept third of the stars from the sky, tossing them to earth. So dito kinuha yung pag-intindi na 1/3 of the angels became fallen angels. The third of the stars. So yung mga fallen angels tinapon dito sa mundo, na and they become devils. And then she gave birth to a son, si Maria, a male child who will rule all the nations with iron scepter. That is Jesus. No? And then, the woman was persecuted. Ang dragon na ito, na hinagis dito sa mundo, which is Satan, hinabol niya ang babae who had given birth to the male child. Pinipersecute niya. Napansin niyo? Si Maria is very persecuted by other na ibang mga sekta na hindi Katoliko. So, galit na galit ang demonyo sa kanya at nilalapastangan siya ng mga ibang sekta. Pursued the woman who had given birth to the male child. Ito. But the woman was given 2 wings of a great eagle to fly from the presence of the serpent to her place in the wilderness where she was nourished. So ito yung pinaka malapit na verse na
nagpapatungkol sa kanyang assumption. She was given 2 wings to great eagle to fly. Lumipad siya. Dinala siya patungo sa langit. To a place where she was nourished. No? And may karugtong yan. And the dragon was enraged at the woman. So galit na galit. Tanungin natin, sino ba yung mga sekta? Sino ba yung mga grupo na galit-galit kay Maria na nilalapastangan nila at hindi nila binibigyan ng respeto? Yun ang mga kampon ng kadiliman na nagpapanggap na sila daw ay sumusunod sa Diyos. Pero sila ay galit sa babae. And itong mga kampo na ito, Satan went to make war with the rest of her children. Sino itong mga children ng woman? Itong mga sumusunod sa commandment ni God and hold to the testimony of Jesus. So ang tanong, nakikipag-away ka ba laban sa babae, which is the mother of God? Think about that. God bless us all. So hanggang dyan lang tayo. Uy, andito si Sister Delsam. Hello, Sister. Hello. Ay, brother pala. Parati ko wala nakakalimutan. Brother, andito ka. Ikaw na lang mag-closing prayer. Sige po daw. Sige, prayer tayo. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle, be our protections against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray unto thou, O Prince of the heavenly host, by the divine power of God, cast into all Satan, and all evil spirit, who prowl throughout the world, seeking the ruin of souls. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, brother. Buti lang nakapasok ka. God bless. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.